Handog ng College of Criminal Justice mula sa nobela ni Dr. Jose Rizal, Ang Nole Me Tangere. Isang pagtitipon ang inihanda ni Don Tiago sa kanyang bahay na nasa tabi ng ilog ng Binundok at sa daang Anluwage. Siya ay kilala sa bansag na Kapitan Tiago at higit na kilala siyang maginoo at bukas palad sa pagtulong sa kapwa. Halos puno ng tao ang kabahayan, magkasama sa isang pulutong na sina Padre Siblia, Padre Damaso, isang nakapaysano at isang kawal. Kakaalis ko pa lamang ng bayang San Diego. Pagkatapos ng 2 taong panunungkulan, may 6,000 mamamayan doon at ang lihim ng bawat isa'y batid ko. At nang ako'y umalis, sino ang naghatid sa akin? Ang nakatatandang babae at ilanding Hermano Tarrera, gayong 2 taong naninirahan doon. Wala bang kinalaman iyan sa disistangko ng tabako? Nabigla si Padre Damaso at halos mabitawan ng hawak na kupita. Ano? Hindi kayo nakakaintindi? Hindi ba ninyong nalalamang mali ang pagbabago na ginawa ng mga ministro? Naniniwala ba kayo? Gaya ng paniniwala ko sa Ebanghelyo, ang mga Indio ay mapagpabaya. Ipagpatawad ninyo, di ako pagsang-ayon ng inyong sinasabi. Pumukaw sa aking damdamin. Likas po ba sa mga taong iyan ang pagpakabaya? O iyo'y pagtatakip lamang sa pamahala ng mga sumakop na aking narinig sa isang manlalakbay? Yan ay totoo. Wala nang higit pa sa mga Indio sa kamangmangan at pagkawalang utang na loob. Napagawi ang usapang ng plutong sa paglilipat kay Padre Damaso sa ibang bayan pagkatapos makapagsilbi sa San Diego. Padre Damaso, kayo'y 20 taon sa bayan ng San Diego. Hindi ba kayo nasisihan doon? Hindi! Kung walang kalayaan ng magkura ay mapapahamak ang bayan. Ano ang ibig ninyong sabihin? Iyan ang mga sanhi ng mga kapahamakan. Ang mga erehing kaaway ng Diyos ay pinaniga ng pamahalaan. Ang tenyente muling nagtanong. Hinarap siya ni Padre Damaso at mariing nagsalita. Kapag ang kuray nagpahukay ng isang erehe, kahit na ang hari walang karapatang makialam ni magparusa. Dapat niyong malaman na ang general ay kinatawa ng hari. Bawiin ninyo ang inyong sinasabi. Kung hindi, bukas na bukas din malalaman iyan ng general. Nagkainitan sina Padre Damaso at ang tenyente at namagitan si Padre Siblia sa dalawa. Siya nga'y hindi nangungumpisal. Ngunit isang kasinungalingan ang sabing siya'y nagpatiwakal. Matapat siya sa kanyang tungkulin sa Diyos at sa lipunan. May kaysa isang anak na sa Europa, kaya walang dahilan upang siya'y magpatiwakal. Nang dumating ang koras sa San Diego, ay pinagbugbog ang kwadator at pinahukay ang bangkay upang ibaon sa ibang puok. Nang mabatid ito ng general, ay nilipat sa isang bayan si Padre Damaso. Pagkatapos ay lumayo ang tenyente at unti-unting nagbabalik ang katiwasanan sa bulwagan.